Hello everyone! Vlogger Boy Boy here at ngayon guys, may bago na naman tayong sulat na babasahin mula sa ating isang follower. Kung kayo po ay may gusto ding i-share na kwento ng inyong pag-ibig, buhay, kahit anong kwento na gusto nyong i-share dito sa ating page or mag-message lamang po kayo, direct message, PM nyo lang po ang ating page, Vlogger Boy Boy. Sulat ni Jenny. Hello Vlogger Boy Boy! Ako po si Jenny. Gusto ko lang sabihin na pagod na ako. Sobrang pagod ko na sa lahat ng sakit na nararanasan ko dito sa mundo. Di ko alam kung malulungkot ba ako kasi ubos na ako. O matutuwa ba ako kasi sa wakas, napagod na rin ako. Sa tuwing gabi, bago ako matulog, Vlogger Boy Boy, kinakausap ko yung litrato ni Papa Jesus. Sabi ko sa kanya, pwede po ba kayong pumasok sa isip at puso ko? Gusto ko na po kasing maging okay. Ayaw ko na pong mag-isip. Sana tulungan niyo ako. Iwan ko ba? Sa tuwing nakakausap ko siya, Vlogger Boy Boy, yan parati ang hinihiling ko sa kanya. Pinagkakatiwala ko na lang sa kanya lahat kasi pagod na akong magkamali, Vlogger Boy Boy. Hindi naman ako nabigo sa pagkakataon na yon. Nagpapasalamat ako dahil naramdaman ko siya na pumasok sa puso at isip ko. Parang kinuha niya lahat ng tanong sa aking puso. Maya-maya nga, biglang nagsalita yung isip ko na simula sa araw na ito, wala ka nang ibang iintindihin kundi ang sarili mo lang. At ayun na nga, Vlogger Boy Boy. Naramdaman ko na lahat bigla na lang masaya ko at malaya sa lahat ng sakit na nararamdaman ko. Sinubukan kong balikan yung dating ako, wala na akong maramdaman. Ang tanging meron na lang ako ngayon ay yung sarili ko na binago ng Diyos. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, dahil binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Sinabi mo sa akin na hindi pa huli ang lahat, na kayang-kaya ko maging masaya kahit sa sarili ko lang. Naging bukas din ako sa mga bagay na sinasarado ko kasi gusto kong takasan lahat ng yon dati. Akala ko yun ang solusyon pero mali pala. Kailangan mong tanggapin yung katotohanan. Kailangan mong umalis sa bagay na nagpapasakit sa iyo. Hindi mo kailangang tumigil sa isang tabi at antayin na lang kung kailan ka sasaya. Dahil hindi mangyayari yon kung hahayaan mo ang sarili mong mabuhay sa nakaraan. Mabuti na lang at inalay ko ang sarili ko sa kanya. Wala siguro ako sa parte ng buhay ko ngayon kung saan hindi ko aakalain na magiging malaya ako sa sakit. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, kahit kailan hindi mo ako iniwan. Kahit dumating sa punto na ayoko nang maniwala. Darating at darating talaga yung araw na kusa kang babalik sa Diyos at hihingi ng tawad sa lahat. Mahal na mahal ko ang sarili ko at hindi ko ulit hahayaan na masira ako dahil sa kagustuhan ko lang na huwag akong iwan ng mga taong gusto ko. Natuto na ako sa tanging sarili mo lang at ang Diyos ang maasahan mo sa buhay. Kailangan mo lang maging malakas at maging malawak ang isipan sa lahat ng bagay. Huwag mong isisi sa sarili mo lahat. Ang gawin mo na lang ay magbago kung tingin mo mali ang isang bagay. Palagi kang magdasal dahil yun ang kalakasan ng puso at isip mo. Huwag mong pabayaan ang sarili mo na mabuhay sa sakit ng nakaraan. Bumangon ka, gawin mo ang tama. Kailangan mo yan. Ang sumulat at ang nagpadala, Jenny.